Hello mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. So for today's video, bali ang araw po ngayon mga kasari is Saturday, June 15, 2024. So, ang topic po natin ngayon mga kasari, ito bigla lang na naman pumasok sa aking isipan dahil hindi lang naman ako yung nakakaranas nito guys, nag-iisip-isip, ganyan. Kundi marami ding mga sari-sari store owner ang nakakaranas ng ganitong sitwasyon. So, dapat ka na bang sumuko kung madami ka ng kakumpetensya at medyo matumal na yung sari-sari store mo? So, ako naman guys, hindi naman ako dumating sa point na iniisip kong mag-close na, sumuko na lang dahil ang dami ko ng kakumpetensya. Hindi pa ako dumadating sa ganung point. So, sa mga kasari natin na makakapanood nito, na dumating na sa ganung point na pinag-iisipan na nilang isara yung tindahan nila kasi sa tingin nila wala nang nangyayari or madami ng kakumpetensya. So, ito ay parang motivational vlog para ma-motivate kayo na huwag kayong susuko. Kahit ano pa man yung dumating na problema or challenge sa inyong sari-sari store. So, sa pagtitindahan naman mga kasari, hindi naman talaga masasabi mong madaling magtinda. Akala lang ng ibang tao kapag may tindahan ka, mapera ka, madali na ang lahat. So, hindi po ganun yun. Dahil ang sari-sari store owner talagang yung whole self niya ay dinededicate niya sa kanyang tindahan. Kasi wala naman tayong mga tindero-tindera, di naman tayo, di ba, yung iba, wala naman silang pambayad sa pang-upa sa magbabantay ng tindahan, di ba mga kasari? Yung iba meron, yung mga malakihang tindahan na, mga grocery store. Pero kapag mga ganitong simpleng tindahan, di ba, wala naman tayong tagabantay. So, sapat lang yung kinikita at benta ng ating sari-sari store. So, may mga punto na dumadating talaga sa point na parang, ano ba tawag doon? Nababurn out na yung sari-sari store owner. Yung para bang nagsasawa na sa araw-araw niyang ginagawa. And ito, masasabi ko lang sa mga sari-sari store owner na dumating na sa point na ganun, wag po tayong susuko. Dahil sa pagtitindahan naman po, normal lang po na magkaroon tayo ng mga kakumpetensya. And habang tumatagal, lalong dumadami po yung ating mga kakumpetensya. Alam niyo po yan. So parang medyo dumilim. Ayan. Habang tumatagal, for example, kayo yung kauna-unahan na nagtayo ng tindahan, after a month, may nakikita kang nagpapagawa ng tindahan. Syempre, nasisipat natin yan eh, na tingin-tingin tayo sa ating paligid, di ba mga kasari? After a year, 2 na yung kakumpetensya mo. After 2 years, 5 na yung kakumpetensya mo. So, hindi po natin yan maiiwasan mga kasari dahil tayo ay pare-pareho lang gustong kumita, 'di ba po? Mabuhay ng patas. So, hindi po natin sila pwedeng pigilan kung ano yung gusto nilang itinda, kung ano yung gusto nilang business na itayo, as long as legal, 'di ba mga kasari? Yung meron ding permit. Kasi ang hirap naman, 'di ba? Pero hindi tayo pwedeng makialam o sugurin natin na, oy, sara niyo yan, wala tayong karapatan na magsugod na ganun. So, may karapatan lang yan is yung taga-munisipyo na nasasakupan kung saan nakatayo yung kanilang ano. So, maganda talaga, legal yung ating negosyo. Merong permit at nagre-renew tayo. Yun yung patas na labanan. Kasi kung maaano mo, 3 years nang natitindahan tapos ang lakas ng tindahan, malalaman mo walang business permit. So, nakakadismaya. Kasi isipin mo ikaw, ang laki-laki ng minabayaran mo sa business permit, 'di ba mga kasari? Tapos hindi siya nagbabayad ng business permit, 'di ba? So, pero wala tayong karapatan na anuhin. Parang isipin nyo lang ganyan. Just go with the flow, hayaan nyo na malaman niya ng munisipyo para mapuntahan, 'di ba? Wala tayo doong pake. Basta ano lang sa isip natin pero wala tayo dapat gawing action doon, 'di ba? Bahala na kasi alam ko mga munisipyo, guys, 'di ba? Lumayo na yung usapan natin. Nag-i-store to store sila. Kasi alam nila yan, guys, kung sino ang hindi nagre-renew ng business permit. So, ayun na nga.
Bakit tayo? Kasi nandun din yun guys sa mga kakompetensya kaya napunta din tayo sa ganong topic. Para sa akin guys naman, yung pagka-burnout, normal lang yan kasi nga, hindi tayo makaalis. Yung panahon natin, nasa sari-sari store lang. Kapag summer, gusto nating magdagat, mag-ano ng vitamin C, di ba mga kasari? Mag-swimming, pero hindi tayo makaalis kasi isipin natin, sayang yung benta, sayang yung kita. Ganon yung nagiging mindset ng mga sari-sari store owner. Medyo namamalat lang ako guys. So, dapat bang sumuko na lang tayo basta-basta? Tayong mga sari-sari store owner? Syempre hindi. Kasi normal lang po yan sa sari-sari store na makaramdam po tayo ng pagkatumal. Hindi naman po parating Pasko talaga dito sa ating tindahan. Tulad nito, 'di ba? Patay na oras. Mga mag-aalas 2 na yata ng hapon. Walang bumibili, 'di ba? Dire-diretso tayo sa pagbablog. Pero ako, hindi ako guys sumusuko. Dapat positive yung mindset po natin parate. Isipin nyo, ay maya-maya magdadagsaan na yung mga customer. May bibili na, ganyan. Dito sa aming pagtitinda guys, ng mga pangmerienda, hindi yan kalakasan, pa bugso-bugso lang or pa isa-isa lang yung bumibili. Pero kami, hindi kami sumusuko. Kasi alam namin na nandiyan naman, hindi kami nagpapautang, nandyan pa yung mga stocks namin. So, walang problema kung walang bumili. 'Di ba mga kasari? So, ganun din dapat yung maging mindset natin sa ating tindahan. As long as hindi po tayo nagpapautang, hindi nawawala yung mga paninda natin, kahit matumal, nandiyan yung paninda natin, wala pong kabawasan yun sa atin mga kasari. 'Di ba? Nasa pagbabudget na lang po natin yan kung paano tayo magbabudget, lalo na kung main source of income nyo po yung inyong sari-sari store. Tamang pag-budget lang. Kung 10% ang pinapatong mo, 15% ganyan, tamang kuha lang siguro mga 5%. Kasi para yung the rest of 5%, yun yung nadadagdag sa ipupuhunan mo para dumami yung paninda mo, di ba po? So, eto guys, itong mga nasa-share ko sa inyo, going 6 years na kasi yung tindahan ko, kaya medyo madami na akong experiences, yan, na ano dito sa tindahan. Kaya kung ano mang problema guys ang dumating, kung meron mang away sa inyo dahil hindi kayo nagpautang, wag nyo na lang intindihin. Kasi kayo lang guys ang mai-stress. Kung ano man yung isipin ng ibang tao about sa inyo, isipin man nila na masama ang ugali mo, wala kang pake. Wala ka dapat pake. Wag mo nang dibdibin, wag mo nang damdamin. Ganon. As long as lumalaban ka ng patas, wala kang tinatapakan na tao, goods na goods yun mga kasari, na paikutin mo yung sari-sari store mo. Huwag kang makialam sa ibang tindahan, focus on your business. Mag-focus ka lang guys, kahit nakikita mo na madami ka ng kakumpetensya, focus ka lang sa negosyo mo, mag-isip ka ng mga bago pang paninda na idadagdag kung may budget lang naman, and kung ano yung tingin mo na bebenta sa sari-sari store mo. Mahirap naman magdagdag diba ng paninda, lalo naman kung alam mo naman na hindi bebenta, sayang ang puhunan, baka abutan lang po ng expiration. So, murahan lang po natin yung ating mga paninda na may tubo pa rin naman. Wag naman yung palugi. Kasi merong mga nagko-comment sa akin guys, masyadong mura daw yung aking pagpa-pricing. So talagang nakakahanap lang po talaga ako ng mga murang pamilihan. Kasi ito namang mga paninda ko guys, hindi naman sa iisa lang yan. Hindi ko lang yan kay Pure Gold binibili. Kung saan mura doon po ako bumibili. At kung saan mas convenient at mas mabilis ang delivery, doon po. Kung may mga malapit na wholesaler, malapit na pamilihan like Dali, doon po ako namimili. Kung saan po mura talaga, talagang isip lang po or utak ang pinapagana natin. So, yun lang naman mga kasari ang share ko sa inyo kung dapat ba tayong sumuko kapag madami na tayong kakumpetensya or medyo matumal na yung ating tindahan. Huwag po tayong susuko. Lagi po nating iisipin na tomorrow is another day. Ganon. So, yun lang naman mga kasari. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!